Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang numero 1 arch-nemesis ni Yumi ay hindi si Daryl sa kanyang puso, kundi si Donoghu Dixon. Hindi mabilang na beses niyang pinangarap na personal siyang patayin para maibsan ang puot sa kanyang puso, kaya paano sila mapupunta sa kanya? Bakit? Natigilan si Florian at nalilitong tanong. Huminga ng malalim si Yumi at patagong sinabi, nasabi ko na dati. Si Donoghu ay mabisyo at may hindi malulutas na sama ng loob sa mundo ng mga cultivator sa World Universe. Tayo ay mga tao ng World Universe, paano tayo makihalubilo sa isang taong ganoon? Kinakabahan at galit na galit siya at the same time nang sabihin niya iyon. Hindi niya sasabihin kay Florian ang tungkol sa pagiging dinungisan niya ni Donoghu, kaya't iyon na lamang ang magagamit niya. Hindi alam ni Florian na nadungisan si Yumi ni Donoghu. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak siya nang marinig ang mga salita nito at dahang sinabi, mahal, paano ka nagkaroon ng ganoon kalakas na damdamin para sa iyong sariling bayan? Kahit na hindi tayo pumunta sa Donoghu, hindi na tayo makakabalik sa World Universe dahil sa ating mga nakaraang maling gawain. Anong silbing isipin ang mga iniisip ni Donoghu? Matyagang nagpatuloy si Florian, mas mahalaga ang buhay natin ngayon. Tara na bago dumating si Lord Kenny sa bahay natin para mag-imbestiga. Agad namang nag-impake si Florian. Buntong hininga. Sa sandaling yon, napakagatlabi si Yumi nang makitang abala si Florian. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula at napabuntong hininga na lamang. Maaari lamang siyang mag-impake at sundan si Florian upang lumihis sa Donoghu. Samantala, iniligtas ni Ambrose si Megan mula sa palasyo ng Hilagang Moana at nagawang makatakas mula sa mga gwardiya ng palasyo ng Hilagang Moana pagkatapos ng ilang pakikibaka bago bumalik sa World Universe. Kapwa sila sa wakas ay nakarating sa bundok Emi pagkatapos ng ilang oras na paglipad. Sa sandaling yon, ang mga Emi disciples ay tuwang-tuwa nang makita ang figura ni Megan. Guro. Bumalik na si Master. Maligayang pagbabalik, Guro. Mabilis ding lumabas si Fanny na naghihintay ng balita sa main hall. Nagulat siya at natuwa nang sabihin niya kay Megan, Master Senior Sister, napakagandang makita kang muli ng maayos. Dati, nagpanggap si Daryl bilang Emperor Hao-i at iniligtas sila ng harangin ni pinakadakilang pinunong Erlang ang mga sekta ng World Universe. Pagkatapos ay ibinalik sila ni Fanny sa World Universe. HMM. Napangiti si Megan habang pinagmamasdan ang paligid at sa wakas ay tumingin kay Fanny bago sinabing, paano ako madaling malagay sa gulo? Walang mangyayari sa akin. Biglang may naisip si Megan at mabilis na nag-utos, bilisan mo, maghanda ka ng handaan. Kailangan kong tratuhin ng maayos ang prinsip. Tumingin si Megan kay Ambrose at ngumiti nang sabihin ang huling pangungusap. Sa totoo lang, makakatakas lang siya sa Hilagang Moana Palace sa pagkakataong ito salamat kay Ambrose. Siya rin ang prinsip at maraming bagay na kailangan niyang umasa sa kanya sa hinaharap, kaya natural na kailangan niyang tratuhin siya ng maayos. Oo, maghahanda ako, mabilis na sagot ni Fanny. Maghintay ka. Tahimik na tinawag ni Ambrose si Fanny sa sandaling yon. Tumingin si Ambrose kay Megan sa sumunod na segundo. Hindi mo kailangang maghanda ng handaan. Hayaan mo na lang si Aurora Hansen kung gusto akong pasalamatan ni Alliance Master Castello. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit makapangyarihan at hindi mapag-aalinlanganan. HMM. Natigilan si Megan bago ngumiti at sinabing, iyong kamahalan, baka nagbibiro ka lang. Si Aurora ay isang kriminal sa sektang Emi. Paano ko siya pakakawalan ng ganoon bilang pinunong sekta? Matalino si Megan na hindi nagtatanong ng marami. Alam niyang ang pagliligtas ni Ambrose kay Aurora ay dahil kay Ira. Alam ng lahat ang kanilang pagkakaibigan pagkatapos ng lahat. Bilang dating pinunong sekta, walang kahihiyan si Aurora na makipagrelasyon kay Daryl at isinilang pa ang kanyang walang kwenta na anak. May hinanakit si Megan sa pangyayaring ito, kaya paano niya nailabas ng ganoon kadali si Aurora? Kailangan mong palayain si Aurora sa kagustuhan mo man o hindi, malamig na tugon ni Ambrose. Kasabay nito, naglabas siya ng malakas na aura sa buong katawan niya na labis na nakakasakal. Pinag-isipan na ito ni Ambrose.
Siya ay gumawa ng napakalaking pagsisikap upang iligtas si Megan. Magagawa lamang niya ang pagkakasala at ilabas ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan kung tatanggi pa rin itong pakawalan si Aurora. Kailangan niyang iligtas ang ina ni Era kahit na ano para sa kapakanan nito, kahit na kailanganin niyang sirain ang buong sektang Emmy. Nakahinga ng maluwag si Megan nang maramdaman ang determinasyon ni Ambrose at ngumiti. Sige, papayag akong palayain si Aurora. Ang mga mata ni Megan ay kumislap sa katatawanan habang nagpatuloy siya, ngunit hindi ngayon. Kailan? Tanong agad ni Ambrose. Saglit na nag-isip si Megan at sinabing, pagkalipas ng ilang araw, ang sektang Emmy ay magsasagawa ng moon-gazing banquet. Mag-iimbita ako ng maraming bayani at iskolar dito. Napagpasyahan kong palayain siya pagkatapos ng moon-gazing banquet para maiwasan si Aurora na magdulot ng anumang gulo. Seryosong ekspresyon ang ipinakita ni Megan nang sabihin niya iyon. Tama siya. Makalipas ang 3 araw, magkakaroon ng moon-gazing banquet ang sektang Emmy. Gayunpaman, hindi talaga naisip ni Megan na palayain si Aurora. Sigurado siyang darating si Era para iligtas si Aurora sa moon-gazing banquet. Pagkatapos ay magtatakda si Megan ng bitag para mahuli si Era. Labis na kinainisan ni Megan sina Aurora at Era sa kanyang puso. Paano niya sila hinayaan? Tulad ng para kay Ambrose, maaari lamang siyang maging kaaway nito kung hindi sila maaaring maging magkaibigan. Okay. Saglit na nag-isip si Ambrose nang makita ang seryosong ekspresyon ni Megan bago tumango at sinabing, sana manatili kang tapat sa iyong mga salita. Sa sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Ambrose na niloloko siya ni Megan. Bagamat marami na siyang karanasan mula pagkabata, medyo hindi pa rin siya mature kumpara kay Megan in terms of farsightedness. Sa sandaling iyon, sa sinaunang libingan ni Lubu sa ibaba ng Mount Hua. Sa cellar, katatapos lang ni Era sa paglilinang. Masigla ang kanyang napakarilag na mukha habang naglalabas siya ng malakas na aura. Sa nakalipas na ilang araw, ganap na natutunan ni Era ang walang kamatayang purong kasulatan sa ilalim ng gabay ni Zhang Ju. Hindi lang iyon, tumaas din ng husto ang kanyang cultivation level. Guro. Sa sandaling iyon, naglakad si Era kay Zhang Ju na puno ng pagkamadalian ang kanyang napakarilag na mukha. Nakabisado ko na ang walang kamatayang purong kasulatan. Dapat ba tayong gumawa ng hakbang? Nitong mga nakaraang araw, naisipan ni Era na umalis palagi. Hindi pa rin alam ang kapalaran ng kanyang ina. Paano siya makakaupo? Gayunpaman, pinipigilan ni Era ang kanyang pagnanais na umalis upang maging mas malakas. Ito ay isang malaking tagumpay sa sandaling iyon at si Era ay hindi na makapaghintay ng ilang sandali pa. Ngumiti si Zhang Ju at tumango bago siya tumamlay at sinabing, magaling. Gusto kong makita kung ano ang naging mundo pagkatapos ng 1,000 taon. Pagkatapos ay hinawakan ni Zhang Ju ang mga kamay ni Era at huminga ng malalim habang ang kanilang panloob na enerhiya ay sumabog bago lumipad pataas. Pareho silang umalis sa puntod ni Lubu sa isang kisap mata. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Zhang Ju na makahinga ng maluwag habang nakatayo sa tuktok ng Mount Hua at nakikita ang magagandang tanawin. Nakaramdam siya ng emosyon. 1,000 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay muli niyang nakita ang araw. Hindi rin maipaliwanag na natuwa si Era. Nakalanghap siya ng sariwang hangin na parabang nasa ibang mundo siya. Siya ay napakapalad na nakilala ang kanyang guro at pinagkadalubhasaan ang kumpletong immortal pure scripture. Hindi na siya matatakot kapag muli niyang nakilala si Megan. Lihim na naikuyom ni Megan ang kanyang kamao sa pag-iisip kay Megan. Sa sumunod na segundo, hinila ni Era ang braso ni Zhang Ju at apurahang sinabi, Guro, pumunta tayo kay Emmy para patayin ang hamak na babaeng iyon, si Megan. Marami nang ginawang kasamaan si Megan. Una, muntik na niyang patayin ang kanyang guro. Pagkatapos ay binihag niya ang kanyang ina. Ang ganitong malupit na babae ay magdadala lamang ng kaguluhan sa mundo kung iiwan itong buhay. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ni Zhang Ju ay kalmado. Umiling siya at mariing sinabi, aking disipulo, maghiganti kang mag-isa. Ano? Gulat na gulat ang ekspresyon ni Era at doon ay natulala. Tumawa si Zhang Ju at diretsong sinabi, nasa iyo ang lahat ng aking kaalaman, kaya hindi ko na kailangan pang sundan ka.
Pagkatapos ay tumingin si Zhang Jue sa mga burol sa malayo habang sinasabing maluwag, masyadong matagal na akong nakulong. Ayokong mag-ipon ng anumang sama ng loob sa ngayon. Gusto ko lang gumala sa mundo at maging malaya. Hindi ka ba taga, sektang Emi? Pupunta ako at hahanapin ka kapag tapos na akong maglakbay. Si Zhang Jue ay labis na nagyayabang. Bagamat niloko siya ni Megan, ayaw niyang aktibong maghiganti kay Megan dahil sa kanyang senior status. Ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang ipasa kay Ira ang kanyang paraan ng paglilinang. Hindi sasabihin ng iba na ito ang malakas na pang-aapi sa mahihina kung maghihiganti siya sa ngalan niya dahil si Ira ay alagad niya. Oh! Sagot naman ni Ira nang marinig iyon. Nabigo siya, ngunit wala siyang masabi. Sige! Hinaplos ni Zhang Jue ang ulo ni Era sa sandaling iyon, habang siya ay ngumiti at humihimok, magpaalam na tayo rito. Hindi ka ba taga, sektang Emi? Hahanapin kita kapag napagod ako sa paglalakbay. Pagkatapos, labis na nag-atubili si Era sa sandaling iyon. Napakagatlabi siya at halos luha, ngunit masunurin pa rin siyang tumango. Master, alis muna ako. Ikinaway ni Zhang Jue ang kanyang mga kamay at sinabing namamaos ang boses, go, go. Sa katunayan, nawawala na ni Zhang Jue ang kanyang disipulo sa kabila ng pagpapanggap na walang pakialam. Gayunpaman, siya ay nakulong ng napakatagal gaya ng sinabi niya. Sa sandaling iyon, gusto lang niyang maging malaya, at gumala sa paligid at hindi makibahagi sa anumang mundo ng mga away sa pagtatanim. Tumango si Era habang kinukusot ang basang mata. Guro, kailangan mong ipangako sa akin na hahanapin mo ako kapag napagod ka na sa paglalakbay. Tumalikod si Era at bumaba ng bundok. Gayunpaman, patuloy siyang lumilingon sa bawat ilang hakbang, nakakaramdam ng labis na pag-aatubili. Matagal siyang naglakad bago nakarating sa ibaba ng bundok. Hindi na niya makita ang figura ng kanyang guro noon. Isang mahinang hininga ang pinakawalan ni Era sa sandaling yon, habang kinakalma niya ang sarili at dumiretso sa Emi sect. Samantala, sa malalim na hukay sa ilalim ng bundok Buzao sa mismong sandaling yon. Bitbit ni Daryl si Chang'er habang dahan-dahan silang nagpatuloy sa tulong ng malamig na puting lirang apoy. Masigla pa rin ang pakiramdam ni Daryl noong una nang maramdaman ang malambot na katawan ni Chang'er sa kanyang mga bisig habang nakikipagtalo sa kanya. Gayunpaman, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha makalipas ang kalahating oras at nakaramdam ng kilabot. Pitang na. Gaano kalaki ang hukay na ito? Paanong hindi tayo nakarating sa dulo pagkatapos ng mahabang paglalakad? Hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Lily, Brother Zurong, at ng Divine Farmer. Binuhat ni Daryl si Chang'er at nagpatuloy pasulong habang bumubulong sa kanyang ulo. Matagal siyang naglakad bago tuluyang may napansin si Chang'er. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, may bagay sa harap. Hingal. Napatingin si Daryl sa harap at biglang kinilig. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Napansin niyang may malaking hexagonal na stone platform na mga 100 metro sa harap niya. Isang haliging bato ang itinayo sa bawat panig ng plataporma na may masalimuot na mga ukit sa haliging bato. Ang mga saring rune ay iginuhit mismo sa gitna ng platapormang bato. Pitang na. Natigilan si Daryl ng ilang segundo bago natauhan. Hindi niya maitago ang gulat sa kanyang puso. Parang sinaunang lagusan na pormasyon ito. Naitala ng Baiki na pormasyon na ang lagusan na pormasyon ay isang nag-iisa lamang na uri ng pormasyon. Tulad ng pangalan nito, ito ay isang portal para sa mga tao upang mag-teleport sa kahit saan. Kahit na ito ay tila simple, ang paglikha nito ay lubhang mahirap. Matagal nang ganap na kabisado ni Daryl ang Baiki na pormasyon, kaya natural at kaagad niyang alam na ang stone platform sa kanyang harapan ay isang portal formation. Bagamat ang Baiki formation ay isinulat ang hindi mabilang na mga pormasyon sa buong mundo, hindi nito naitala kung paano lumikha ng portal formation, ngunit halos binanggit lamang ang mga gamit nito. Kaya naman sobrang curious din si Daryl bukod sa natulala. Hindi niya alam kung gumagana pa rin ang lagusan na pormasyon. Binuhat ni Daryl si Chang'er at dahang umakyat sa stone platform habang bumubulong sa sarili. Nanginig si Chang'er sa sandaling iyon dahil sa hindi maipaliwanag na pagkasabik din niya.
Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, sino ang mag-aakalang magkakaroon din ng lagusan na pormasyon ang lugar na ito? Si Chang'er ay napakaraming kaalaman bilang diwata ng palasyo ng buwan. Siyempre, makikilala niya na ang platapormang bato sa harap niya ay isang lagusan na pormasyon. Dahang nagpakawala si Daryl at tumingin kay Chang'er. Matalino si Lady Chang'er. Alam mo talaga na ito ay isang lagusan na pormasyon, ngunit ano ang lugar na ito? Napakaluwang ng hukay, hindi na rin maikakaila na may lagusan na pormasyon din doon. Tiyak na hindi ito isang ordinaryong lugar. Marahang sinabi ni Chang'er, nang marinig niya ang tanong ni Daryl, kailangan mo pa bang magtanong? Ito ay dapat na mga labi ng isang sinaunang sekta. 1,000 taon na ang nakalilipas, ang anumang makapangyarihang sekta ay magkakaroon ng lagusan na pormasyon para magamit ng kanilang mga disipulo. Ang magandang mukha ni Chang'er ay napuno ng paghamak nang sabihin niya iyon. Talagang huligan siya. Ni hindi niya alam ang simpleng bagay na ganito. Lady Chang'er. Hindi na nag-abala pa si Daryl nang marinig ang mapang-asar niyang tono. Gayunpaman, lumiwanag ang kanyang mga mata nang mabilis siyang nagtanong, kung gayon, alam mo ba kung paano gamitin ito? Puno ng pag-asa ang mukha ni Daryl nang sabihin niya iyon. Magagamit nilang lahat ito para umalis sa lugar na iyon na pinabayaan ng Diyos kung magagamit pa rin ang portal formation kapag nahanap na niya si Lily at ang iba pa. Naiinip si Chang'er at diretsong sinabi, madali lang iyan. Nakikita mo ba ang sentro ng pormasyon? Ipasok mo lang ang iyong panloob na enerhiya dito. Pitang nang yan. Biglang nabuhayan si Daryl. Ito ay lumalabas na napakasimple upang maisaaktibo ang pagbuo ng lagusan. Ito ay halos kapareho ng lagusan na amulet sa kasong iyon. Malinaw na naalala ni Daryl ang unang pagkakataon na gumamit siya ng Wonder Travel Amulet na nakikipaglaban kay Abbess Mother Serendipity. Sa oras na yon, ang kanyang pag-atake ay dumapo sa Wonder Travel Amulet na nagkamali sa pag-activate nito at pinaalis sila. Gayunpaman, ang pormasyon ng lagusan ay tila napakaluma. Magagamit pa kaya ito? Lumapit si Daryl habang nasa isip niya iyon. Inilagay niya ang kanyang panloob na enerhiya gamit ang isang kamay at inilagay ito sa gitna ng formation habang ang kabilang kamay ay karga pa rin si Chang'er. Ikaw. Nagbago ang mga ekspresyon ni Chang'er nang makita ang mga kilos ni Daryl at hindi niya maiwasang mapasigaw. Baliw ba ito? Paano niya nasubukan lang ang isang portal formation? Isang salita lang ang naisigaw niya nang makarinig siya ng hugong na tunog ng biglang tumunog. Sinundan ito ng nakakasilaw na sinag na nagmula sa portal formation. Ang liwanag ay naglalaman ng kakaibang uri ng espiritual na aura na agad na bumalot kina Daryl at Chang'er. Titang na! Gulong-gulo ang isip ni Daryl nang makita ang sinag ng liwanag na yon at halos maluha-luha. Gusto lang niyang subukan at tingnan kung aktibo pa ang lagusan na pormasyon. Gayunpaman, hindi inaasahan na hindi lamang ito gumagana, ngunit ang pagbuo ay direktang isinaaktibo din. Damn it! Si Lily, Brother Zurong, at ang iba pa ay napapaligiran pa rin niyang Jan. Paano ako makakaalis ng ganoon lang? Bilang karagdagan, hindi ko alam kung saan tayo ipapadala ng portal formation. Hindi niya ito susubukan kung alam niya ng mas maaga. Sa sandaling yon, ang nakapaligid na dagundong ng espiritual na aura ay lumalakas at lumalakas. Hindi na nakapag-isip pa si Daryl at niyakap ng mahigpit si Chang'er. Kahit saan man sila ipadala, hindi siya maaaring makipaghiwalay kay Chang'er. Alam ni Daryl na gusto siyang patayin ni Chang'er. Kaya ang pagsama sa kanya sa tabi niya sa lahat ng oras ay ang pinakaligtas. Ikaw na maglilinang, bitawan mo ako. Ang maselang mukha ni Chang'er ay kasing pula ng mansanas dahil sa pagkakayakap ng mahigpit ni Daryl. Sinubukan niyang magpumiglas habang sumisigaw, ngunit ang kanyang acupoints ay naselyuhan. Hindi niya magagamit ang anumang panloob na enerhiya, kaya hindi siya makalaya. Buzz! Sa sandaling ito, ang lagusan na pormasyon ay sumabog ng may liwanag at ganap na binalot sina Daryl at Chang'er. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at pagkalito bago agad na itinaboy palayo. Parang nasa panaginip si Daryl habang lumulutang ang katawan niya sa hangin. Madilim ang kanyang paligid at pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay natapakan niya ang matibay na lupa.
Iminulat niya ang kanyang mga mata at napansin niyang nasa tabi niya pa rin si Chang'er at biglang nakahinga ng maluwag. Maraming salamat at magkasama pa silang dalawa. Dam. Nilibot ni Daryl ang kanyang paligid sa sumunod na segundo at agad na natulala. Siya at si Chang'er ay dinala sa isang moderno at marangyang banyo na kahit ang mga salamin ay ginto. Ito ay malinaw na hindi isang lugar na maaaring puntahan ng sinumang ordinaryong tao. Isang banyo? Ito ba ang World Universe o Miss Lauren? Medyo nataranta si Daryl ng mga sandaling iyon. Sa kanyang memorya, tanging ang World Universe at Miss Lauren ang nasa modernong panahon ng teknolohiya habang ang ibang mainlands ay nasa sinaunang feudal na panahon ng lipunan. Sa makatuwid, magiging Miss Lauren kung hindi siya dinala sa World Universe. Ikaw maglilinang. Binuksan din ni Chang'er ang kanyang mga mata sa sandaling iyon. Ang una niyang gustong gawin ay ang pagalitan si Daryl. Gayunpaman, nagsalita lang siya ng ilang salita bago biglang kinilig at natigilan nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Anong lugar ito? Ang refleksyon ng salamin sa kanyang harapan ay mas malinaw kaysa sa kanyang sariling tansong salamin. Si Chang'er ay ganap na nataranta sa sandaling iyon nang makita ang marangyang modernong interior decor. Bagamat nabuhay siya ng ilang libong taon, palagi siyang naninirahan sa hilagang Moana na kontinente at hindi pa nakapunta sa ibang mga kontinente bago pabayaan pa ang makita ang modernong panahon ng teknolohiya. Anong lugar ito? Dahang natauhan si Chang'er makalipas ang mahigit 10 segundo habang gulat na tanong niya kay Daryl. Haha! Napangiti si Daryl nang maramdaman ang kanyang pagkabigla nang ibuka niya ang kanyang bibig at sinabing, ito ay isang banyo, isang lugar para sa mga tao upang mapawi ang kanilang sarili. Lady Chang'er, ikaw ay may kaalaman, ngunit bakit hindi mo ito nakita noon? Medyo mayabang si Daryl nung sinabi niya yon. Paano kung ikaw ang sikat na Lady Chang'er? Paano kung mas matagal kang nabuhay kaysa sa akin? Hindi mo pa nakita ang ilang bagay na nakita ko. Isang lugar para mapawi ang sarili. Napakunot ang noo ni Chang'er nang marinig yon at labis na nagulat. Tinuro niya ang inidoro sa likod ni Daryl. So ang bagay na yon ay... Pinutol siya ni Daryl bago niya natapos ang pagtatanong. Lady Chang'er. Napangiti si Daryl sa kanyang mga mata na may mga pahiwatig ng panunuyo sa kanila. Kakasabi ko lang na ito ay isang banyo, isang lugar para makapagpahinga. Ito ay tinatawag na toilet bowl kung saan umiihi ang mga tao dito. Pagkatapos ay tinukso siya ni Daryl, pwede subukan ni Lady Chang'er kung gusto mong umihi. Pangako, hindi ako titingin. Sush! Namula ang mukha ni Chang'er ng marahas na kulay ng pula nang marinig iyon, at mariing pinandilatan si Daryl, manahimik ka. Walang gustong umihi. Gustong sampalin ni Chang'er si Daryl sa pagkakataong iyon. Napakalinis niya, paano siya naihi sa harap ng isang lalaki? Dagdag pa, malinaw na sinadya ito ni Daryl nang napakadali niyang sinabi ang mga mahalay na bagay. Kasuklam-suklam. Okay. Okay. Nagkunwari na lamang si Daryl nang makita niyang galit na si Chang'er, at mabilis nang umiti bago niya tinuloy, ayos lamang kung ayaw mo. Bakit kailangan mong magpakapagod? Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at lumabas, gusto niyang makita kung ano ang lugar na ito. Sinamaan ng tingin ni Chang'er si Daryl bago sumunod din sa kanya. Pitang na. Muling natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa kanyang harapan nang siya ay lumabas. Si Chang'er, na sumunod sa kanya, ay agad ding huminto sa kanyang paglalakad na may nagbagong ekspresyon ng mukha. Nakita niya ang isang napakalaking silid na may marangya at eleganteng palamuti na mas marilag pa sa palasyo. Sa gitna ng silid ay isang mahabang mesa kung saan ang isang grupo ng mga tao na may mga poker card sa kanilang mga kamay ay nagtipon sa paligid na nagpapakita ng mga panabik na ekspresyon. Lahat sila ay nakasuot din ng magagarang damit, malinaw na mayayamang tao. Tahimik na nakatayo sa gilid ang ilang magagandang staff at 2 security guard. Malinaw na kasino ang lugar na yon. Sino ka? Tumigil ka sa kinaroroonan mo. Sa sandaling yon, galit na sinigawan ng ilang security guard sina Daryl at Chang'er bago agad silang pinalibutan. Sa isang siglap, napapaligiran sina Daryl at Chang'er. Sush! Ang mga patron sa silid ng kasino ay tumingin sa kanila, karamihan sa kanila ay nakatingin kay Chang'er.
Ang ganda niya. Napakaganda niya. Siya ba ay isang diyosa mula sa langit? Hindi nakakagulat na ang mga tao ay itinuring si Chang'er bilang Moon Palace Fairy. Hindi mahalaga kung gaano siya kapagod mula sa kanyang paglalakbay, ang kanyang katangi-tanging mukha at perpektong kurba ay napakakaakit-akit. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwalang isang ethereal. Sa sandaling yon, ang mga security guard at ang mga mata ng mga patron ng lalaki ay malapit ng sumabog. Sila ay naglalaway, parang nawala ang kanilang kaluluwa. Pagkalipas ng ilang segundo, ang isa sa mga gwardya ay bumalik sa kanyang katinuan. Sinulyapan niya si Daryl at sinabi, "Ang tapang. Hindi lamang ikaw ang sumulyap sa VIP room upang magnakaw ng isang bagay, ngunit nagpunta ka rin sa banyo upang sumilip sa mga kababaihan." Ang security guard ay naglaki kay Daryl. Nang makita niya kung paano siya nagbihis, tinukoy niya na si Daryl ay isang tao na walang kabutihan. Iyon ang pinakamalaking kasino sa Mistloren, mayroong lahat ng uri ng mga tao sa lugar na iyon, at kasama ang mga magnanakaw. Si Daryl ay dumaan lamang sa isang matinding labanan, at isang nakakapagod na paglalakbay. Ang kanyang mga damit ay napunit at marumi, kaya naisip ng security guard na siya ay isang magnanakaw. Sa kabilang banda, si Chang'er ay mukhang isang diyosa, kaya dapat siya ay isa sa mga patron mula sa kasino. Inisip agad ng bantay na si Daryl ay isang magnanakaw na pumunta sa banyo upang sumilip kay Chang'er dahil napakaganda niya. Sa sandaling yon, ang mga nakapalibot na patron ay nasa isang mainit na pag-uusap. Ang taong masyadong maselan sa pananamit na ito ay masyadong matapang. Gaano katindi ang pagpasok niya sa isang lugar na tulad nito? Ang mga magnanakaw sa mga araw na ito ay kumikilos na parang tayo ay isang lipunan na walang batas. Bilisan niyo! Turuan mo siya ng leksyon at pabagsakin siya. Huwag siyang hayaan makaapekto sa aming sugal. Oo, hanapin niyo rin siya. Tingnan kung siya ay nagnanakaw ng anuman. Ang karamihan ng tao ay patuloy na nagkomento, lahat sila ay naisip na si Daryl ay isang magnanakaw. Woot! Si Chang'er ay gumaan ang kalooban. Maaaring may sakit si Daryl, ngunit siya ay isang tuso na tao. Inisip din ng karamihan na siya ay isang magnanakaw. Nais nilang turuan siya ng lekisyon, ito ay nakamamangha. Nagdala ang ilang manager ng kasino ng ilang mga tanod at sumugod sa VIP room nang marinig nila ang tungkol sa kaguluhan doon. Ang manager ay si Nicholas Hull, siya ay nasa kanyang 30s, at may isang payat na katawan. Isa rin siyang Marshall Marquis cultivator. Ano ang nangyayari? Malamig siyang nagtanong habang papasok siya sa VIP room. Kasabay nito, tiningnan niya si Daryl, mukha siyang mayabang. Agad na sinabi sa kanya ng pinuno ng security guard ang tungkol sa sitwasyon. Matapos siyang mahuli, sumulyap si Nicholas kay Daryl. Ngumisi siya. Nahuli ka na namin ngunit itinanggi mo pa rin ito. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Ito ang nangungunang Blakely Casino ng One High City. Ang may-ari nito ay ang tycoon ng negosyo, si Felix Blakely. Anong karapatan mong magudulot ng problema dito? Naghahanap ka ng kamatayan. FCK. Hindi alam ni Daryl kung iyak siya o tatawa. Siya ay hindi nagsasalita. Napakaraming epal sa mundo. Akala nila siya ay isang magnanakaw dahil sa suot niya, kakaiba ito. Kasabay nito, nagulat din si Daryl. Siya ay tumawa ng mahinahon. Kaya ito ang lungsod ng One High ng Mistloren, at ang may-ari ng kasino na ito ay si Felix Blakely. Ito ay isang pagkakataon. Naalala ni Daryl ang isang insidente ilang taon na ang nakalilipas. Nais niyang iligtas ang Little Fairy, at inayos ni Felix na siya ang maging bodyguard ng pamilya ng Box sa Mistloren ng One High City upang hanapin niya ang Dragon Essence. Ilang taon na ang lumipas, hindi niya inaasahan, natigilan ang lahat ng marinig nila yon. Una, tiningnan nila si Daryl, at pagkatapos ay tumingin sila kay Chang'er. Magkasama silang dalawa. Iyon ay hindi mukhang tama. Ang lalaki ay nagsuot ng isang regular na damit, siya ay malinaw na isang mababang magnanakaw. Ang ginang, sa kabilang banda, ay kasing ganda ng isang diyosa. Paano sila nagkasama? Si Nicholas ay tumawa bago niya tinanong si Chang'er ng matapat, "Madam, kilala mo ba ang taong ito?" Ang kanyang saloobin ay ganap na naiiba sa kung paano niya tinatrato si Daryl.
Pagkatapos ng lahat, kung paano ang tulad ng isang napakaganda na babae ay makakasama nga isang taong tulad ni Daryl. Ako. Ito ay isang mahirap na katanungan, kinagat ni Chang-er ang kanyang mga labi at umiling-iling. Sinabi niya, hindi ko siya kilala. Nasa banyo ako nang bigla siyang lumitaw. Matalino si Chang-er. Hindi tama ang sitwasyon, kaagad niyang sinabi na wala siyang kinalaman kay Daryl, ayaw niya ng anumang problema. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga acupoints ay selyado. Hindi nga niya kayang makitungo sa mga maglilinang, hayaan ang mga security guard na iyon. Mas mahalaga, si Daryl ay patuloy siyang tinutukso, naiinis na siya sa kanya. Sa sandaling yon, nakaramdam siya ng kasiyahan nang naisip nila na siya ay isang magnanakaw. Hindi niya hinintay na may magturo sa kanya ng leksyon. Hoy ikaw! Tumingin si Nicholas kay Daryl at ngumiti, malamig niyang sinabi ng ginang na hindi kanya kilala. Pinatunayan nito na takas ka dito. Huwag ka na magsinungaling. Pagkatapos, hindi nag-abala si Nicholas na sabihin pa, kumaway siya. Arestuhin ang taong ito. Wala. Ang ilang mga security guard ay agad na sumugod sa kanya. Umiling-iling si Daryl at patagong huminga ng malalim. Pagkatapos, ibinabaluktot niya ang kanyang mga pulso. Ipinaliwanag na niya ang kanyang sarili, ngunit ang mga gwardya ay nais pa ring makahanap ng kasalanan sa kanya. Sa kanyang mga kapangyarihan, ang mga gwardya ay walang laban kay Daryl. Bang! 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 Bago makita ng karamihan ang nangyari, narinig nila ang mga security guard na pinakawalan ang ilang mga ungol. Pagkatapos, ang mga lalaking iyon ay nahulog sa lupa, habang sila ay nakakulong sa sakit. Siyempre, alam ni Daryl na sila ay mga kalalakihan ni Felix, kaya hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Ang mga patron ay huminga ng malalim. Ang taong iyon ay mukhang isang walang kabuluhan, paano siya magiging bihasa sa pakikipag-away? Sa wakas, bumalik si Nicholas sa kanyang katinuan. Inalis niya ang kanyang telepono at sinigawan si Daryl. Hoy! Anong karapatan mong hawakan ang mga kalalakihan ni Boss Blakely? Katapusan mo na. Inuutos ko na huwag kang tumakas. Ngumiti si Daryl. Bakit ako tatakbo? Tumatawag ka ba para sa backup? Oo naman. Hihintayin kita. Mas mabuti kung tawagin mo ang boss mo at papuntahin dito. Pagkatapos, lumakad si Daryl at umupo nang sa sofa. Ang kilos niya ay tulad ng isang Panginoon. Ouch! Natigilan ang karamihan. Marami sa kanila ang nanginginig sa kanilang mga ulo ng maingat. Ang yabang mo! Gayunpaman, walang kalamangan sa pagkakasala si Felix Blakely. Pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay naging isang maimpluwensyang tao sa Wanhai City sa nakaraang ilang taon. Magaling! Matapang ka talaga! Natigilan si Nicholas, pagkatapos, tumawa siya ng malisyoso. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Boss Blakely, may nagdudulot ng problema sa VIP room. Isa rin siyang magsasaka. Oo. Mangyaring magpadala ng maraming mga lalaki dito. Gayon din, sinabi niya na kung maaari ka ring pumunta dito. Talaga? Sino ang mayabang na niyan? Gusto niya akong makita. Hintayin mo ako. Darating ako ngayon. Nanginig si Felix nang marinig niya iyon. FCK! Sino ang naglakas loob na magdulot ng kaguluhan sa aking teritoryo? Hoy! Binaba ni Nicholas ang telepono. Tumingin siya kay Daryl ng malamig. Mayroon ka pa oras tumakbo. Pagdating ni Boss Blakely, mas mabuti wag kang umiyak. Relax ang mukha ni Daryl, ngumiti siya, ngunit walang sinabi. Nabalisa si Chang-er. Naglakad siya paharap at sinabi ng malumanay, Daryl, bakit hindi na lang tayo umalis? Mukhang isang malakas na tao si Boss Blakely. Ang kanyang tinig ay hindi kapani-paniwalang mahina, kaya si Daryl lang ang makaririnig sa kanya. Inisip ni Chang-er na maaari niyang gamitin ang mga security guard upang turuan si Daryl ng leksyon. Sino ang nakakaalam na sila ay mahina? Bahagya silang naantig sa kanya. Gayunpaman, nahulaan ni Chang-er na si Boss Blakely na kanilang binanggit ay isang malakas na tao. Hindi mahalaga ang lakas ni Daryl, hindi siya maaaring maging sabong sa teritoryo ng ibang tao. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Daryl at hindi ito kumilos.
Nang makita ni Nicholas ang hindi pagpapahayag ni Daryl, siya ay maingat na sumilip. Nagpapapanggap pa rin siyang kalmado. Makukuha mo ito pagdating ni Boss Blakely. Bang! Bigla, may nagtulak sa pagbukas ng pinto ng kwarto bago pumasok ang isang lalaki sa kwarto. Nasa isang kaswal na suit siya, ngunit mayroon siyang isang nakakatakot na aura. Ito ay si Felix Blakely. Isang dosenang kalalakihan sa itim na jacket na chino ang tumayo sa likuran niya, mukhang nakamamatay sila. Malakas silang mga maglilinang, marahil sa antas ng Marshal Saint. Habang lumalaki ang kanyang negosyo, hindi inarkila ni Felix ang mga ordinaryong tao bilang kanyang mga bodyguard, nais niyang protektahan ng mga maglilinang ang kanyang kaligtasan. Tulad ng inaasahan, ang mga parokyano sa kwarto ay nagpanik nang siya ay dumating. Agad silang tumayo upang batiin siya, isa pang magalang kaysa sa iba. Si Felix ay may isang pagalit na ekspresyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang paligid at sumigaw ng galit. FCK! Sino ang naglakas loob na magdulot ng problema sa aking kasino? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Sino ka? Lumabas ka! Hindi pa nakita ni Felix si Daryl dahil nasa sofa ang lalaki, at napakaraming tao na nakapaligid sa kanya. Naging mas matapang si Nicholas nang dumating ang kanyang boss. Tinuro niya si Daryl at sumigaw, iyon siya. Pagkatapos, ang kanyang panloob na enerhiya ay sumabog, malapit na siyang masuntok kay Daryl. Yamang si Nicholas ay isa sa mga tagapamahala ni Felix, siya ay isang matalinong tao. Nabalisa siyang ipakita ang kanyang pagganap sa harap ng kanyang boss. Sush! Tumingin si Felix sa lalaki, at napansin na ito ay si Daryl. Umiwas siya at halos sumilip sa kanyang pantalon. Nicholas, yung tangang yun. Ang taong gusto niyang turuan ng lekison ay si Brother Daryl. Pinagpapawisan si Felix. Siya ay marangal na tao. Kung hindi ito para kay Daryl, hindi niya makakamit ang ginawa niya, lalo na sa mga nakaraang taon, dahil ang kanyang negosyo ay lumago ng malaki. Hindi niya makalimutan ang tulong ni Daryl. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Nicholas ay kumilos tulad ng isang bulag na lalaki. Gaano katindi ang paghawak niya kay Brother Daryl? Mas lalo siyang naiinis dahil nais ni Nicholas ang kanyang tulong na gawin iyon. Gusto ba niyang patayin ito? Tumigil ka na agad! Agad na sumugod si Felix at hinawakan ang braso ni Nicholas nang makita niyang malapit nang makarating ang kanyang suntok kay Daryl. Pinagalitan niya ito. Kahit na si Felix ay isang mayaman na tao, hindi niya maalis ang kanyang mga dating paraan ng pagnanakaw, palagi siyang nanumpa. Nagsimula na rin siyang magtanim sa mga nakaraang taon. Kahit na hindi siya kasing lakas ni Nicholas, madaling hadlangan ang kanyang pag-atake. Boss, ikaw. Natigilan si Nicholas. Tiningnan niya si Felix sa sorpresa at binuksan ang kanyang bibig. Bahagya niyang sinabi ang ilang mga salita bago siya ginambala ng kanyang boss. Slap! Sinampal ni Felix si Nicholas sa mukha nang walang anumang babala. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa sampal na yon. Sumigaw si Nicholas habang siya ay umiikot bago siya nahulog sa sahig. Hinawakan ni Nicholas ang kanyang mukha, nalito siya. Boss? Ito ang taong nagdudulot ng problema sa kasino. Sinaktan pa niya ang mga gwardya namin. Bakit mo ako sinampal? Natigilan din ang karamihan. Anong nangyari? Hindi ba boss ni Nicholas si Felix? Bakit niya ito sinampal? Sinusubukan mo ba akong patayin? Mas nagalit si Felix. Sumigaw siya ng galit kay Nicholas habang pinaputukan niya ang lalaki sa sahig at patuloy na sinipa siya nang hindi tumitigil. Sumigaw si Felix kay Nicholas. Ikaw tulala. Hindi ko ba itinuro sa iyo na hindi ka dapat hatulan ng isang libro sa pamamagitan ng takip nito kapag gumagawa ng negosyo? Hindi mo maaaring masaktan ang aming mga patron. Boss? Sumigaw si Nicholas, nakaramdam siya ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay namula nang sinabi niya, Boss, ginawa ko ang itinuro mo sa akin. Ngunit ang taong ito ay hindi ang aming patron, siya ay walang sinuman na pumasok sa kasino. Nanginig si Felix sa galit. Tinuro niya si Daryl at sinabi, walang sinuman. Bulag ka ba? Alam mo ba na hindi ako magiging sino ako ngayon kung wala siya? Siya ang bayani ng World Universe, ang taong pasasalamatan ko magpakailanman. Siya ang sektor ng Elysium Gate, si Daryl Darby, ang Indomitable Darby.
Anong karapatan mong tawagin siyang walang kwenta? Papatayin kita ngayon. Ano? Lahat ng tao ay tumahimik. Si Nicholas ay lubos na nalilito. Matagal na siyang hindi nagtrabaho para kay Felix. Isinulong lamang siya ng ilang taon na ang nakalilipas, ngunit alam niya na pinag-uusapan ni Felix ang tungkol sa kung gaano kahila-hilakbot ang kanyang sitwasyon bago siya naging boss. Isang kapatid na si Daryl ang tumulong sa kanya upang makamit iyon. Hindi rin inaasahan ni Nicholas na ang mukhang mahirap na taong ito ay si Brother Daryl ni Felix. Hindi rin niya inaasahan na siya ang sikat sa mundo na si Daryl Darby. Si Chang-er ay nagulat din. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang mga binti ay nanghina. Napangiwi siya habang gumawa siya ng ilang mga hakbang pabalik. Naisip niya na si Daryl ay mahihirapan sa pagdating ni Boss Blakely. Gayunpaman, ang kagalang-galang na tycoon ng negosyo ay labis na magalang kay Daryl. Paano ito nangyari? Hindi ba ang taong ito ay isang magsasaka? Paano siya nagkakaroon ng ganong mga kakayahan? Si Chang-er ay naninirahan sa North Moana Continent ng maraming taon, bihira siyang naglakbay sa labas. Alam niya na si Daryl ay medyo sikat sa iba pang mga pangunahing lugar, ngunit palagi niyang naisip na ang mga iyon ay tsismis lamang. Hindi niya inaasahan na magiging tanyag siya. Maaari siyang pumunta sa anumang lugar, at ang mga lokal na boss ay magalang sa kanya. Sobrang nakakagulat. Gasp! Ang karamihan ng tao sa silid ay sumabog din sa isang kaguluhan. Tiningnan nila si Daryl, nagulat sila, at walang nasabi. Daryl Darby. Siya si Daryl Darby. Ang taong nagtatag ng Elysium Gate sa murang edad. Ang bayani ng World Universe. Brother Daryl. Bumalik si Nicholas sa kanyang katinuan. Halos maluha na siya. Patuloy siyang yumuko at humingi ng tawad kay Daryl. Brother Daryl, mali ako. Bulag ako, mangyaring huwag mo na akong isipin. Maingat na tumawa si Daryl. Nang makita niya na si Nicholas ay namula, ngumiti si Daryl, ngunit walang sinabi. Delikado ito. Mas lalo pang nabalisa si Nicholas nang manahimik si Daryl. Alam niya nang katapusan na niya, nasaktan niya ang isang taong mahalaga sa kanyang boss. Sa kasamaang palad, mukhang hindi siya madaling mapapatawad nito. Pagkatapos, tiningnan ni Nicholas si Chang-er bago niya biglang sinampal ang kanyang noo. Sumigaw siya kay Felix. Boss, sinabi ng ginang na ito na si Daryl ay isang magnanakaw. Dapat siya ang sisihin. Kung si Daryl ang panauhin ng kanyang boss, kung gayon hindi siya magnanakaw. Kaya, ang babaeng mukhang engkanto ay dapat sisihin. Hindi pa niya ito nakita dati. Huminga ng malalim si Felix habang nakita niya si Chang-er. Sino ka? Bakit ka nandito? Kung miyembro ka, mangyaring ipakita sa amin ang iyong VIP card. Natigilan din si Felix sa kagandahan ni Chang-er, ngunit siya ay isang matalinong tao. Nagawa niyang mabawi ang kanyang katahimikan sa lalong madaling panahon pagkatapos nito. Ako. Hindi maipaliwanag ni Chang-er nang tinanong nila siya ng mga tanong na yon. Umiwas siya, umiling-iling, at sinabi, napadaan lang ako. Wala akong VIP card. Ano ang isang VIP card? Ito ba ay tulad ng isang token upang makapasok sa lugar na ito? Kahit na siya ay nabuhay ng ilang libong taon at may kaalaman, iyon ang unang pagkakataon na si Chang-er ay napunta sa isang modernong lipunan. Iyon din ang unang pagkakataon na naharap niya ang mga ganitong bagay. Siya ay lubos na nalilito at kinakabahan. Wala kang VIP card. Namula ang mga mata ni Nicholas, bigla siyang nagalit. Tinuro niya si Chang-er at sumigaw. Mukhang ikaw ang pumasok sa kasino. Isang kakilakilabot na babae. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko masasaktan si Brother Daryl. Huwag ka na magdalawan isip na umalis dito ngayon. Maingat na naobserbahan ni Nicholas ang reaksyon ni Felix. Ang mga ekspresyon ni Felix ay naging iba din inobserbahan niya si Chang-er bago niya inutusan ang kanyang mga tauhan. Ano ang hinihintay mo? Arestuhin ang babaeng ito at mag-interrogate sa kanya. Tanungin mo siya kung bakit siya pumasok sa VIP room. Sush! Ang napakarilag na mukha ni Chang-er ay namumutla. Kinagat niya ang kanyang mga labi, nagulat siya at galit na galit. Si Felix ay mukhang isang tao na hindi niya dapat masaktan agad.
Magdurusa siya ng walang katapusang kahihiyan kung kukunin nila siya. Siya ang Mon Palace Fairy, paano niya hahayaan na gawin yon sa kanya? Daryl. Nanginig si Chang'er nang lumapit sa kanya ang mga gwardya. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nagmadali patungo kay Daryl at hinatak ang braso niya. Malumanay niyang sinabi, sabihin mo sa kanila na magkasama tayo. Malambot ang boses niya kaya't si Daryl lamang ang makakarinig sa kanya. Maingat na tumawa si Daryl. Tuwang-tuwa siya nang marinig niya iyon. Bihira na ang mataas at makapangyarihang si Chang'er ay yumuko sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang malambot na tono ay mahina lang para kay Daryl. Tumingin sa kanya si Daryl at dahan-dahang sinabi, magkasama tayo. Akala ko sinabi mo na hindi mo ako kilala. Daryl. Nagalit si Chang'er. Tinapik niya ang braso ni Daryl. Namula siya habang ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, mali ako, okay. Nang sinabi niya ang huling pangungusap, ang kanyang tinig ay malambot na halos hindi ito maririnig. Hindi kailanman pinangarap ni Chang'er na siya ay humihingi ng tawad sa isang magsasaka tulad ni Daryl. Siya ang marilag na Lady Chang'er, hindi niya inaasahan na kailangan niyang yumuko sa naturang magsasaka. Si Daryl ay nakaupo sa sofa ng tamad, siya ay mukhang wala siyang pakialam. Agad na pinigilan ni Felix ang kanyang mga tauhan. Tumingin siya kay Chang'er at sinabi ng magalang, Miss, kasama mo ba si Brother Daryl? Si Felix ay isang matalinong tao. Kaagad niyang nalaman na hindi lamang kilala ni Daryl ang magandang babae, ngunit tinutukso lamang siya. Gayunpaman, kailangan pa ring suriin ni Felix ang sitwasyon para maging ligtas. Oo, kasama ko siya, mabilis na sagot ni Chang'er. Kalmado ang mukha niya, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkataranta. Oh. Si Felix ay napaisip at tumawa. Dahil kasama mo siya, ayos lang. Ang babaeng iyon ay kasing ganda ng isang engkanto, maaaring siya ang kanyang magiging asawa sa hinaharap. Paano siya naglakas loob na saktan siya? Wooch! Agad na tumaas ang emosyon ni Chang'er. Napabuntong hininga siya. Sa wakas, naayos na ang bagay na ito. Felix Blakely. Kumuha si Daryl ng isang sigarilyo mula sa talahanayan ng kape at sinindihan ito. Dahan-dahan niyang sinabi, hindi kita nakita ng ilang taon. Naging bulalas ka ba sa iyong trabaho? Bahagya kang nagtanong kung paano nauugnay sa akin ang babaeng ito. Dahil lang sa sinabi niyang kilala niya ako, kung gayon ang bagay ay naayos na. Ang ganitong kawalang ingat, paano ka naging isang boss? Ngumiti si Daryl at tumingin kay Chang'er. Napuno ng mga pahiwatig ng panunukso ang kanyang mga mata. Hindi nais ni Daryl na maghanap ng kasalanan kay Chang'er, ngunit patuloy siyang tumingin sa kanya. Kaya gusto niya pa, tong asarin, hanggang sa siya ay maayos na tulungan ni Felix. Si Felix ay isang matalinong tao. Paano niya hindi malalaman na nagbibiro lang si Daryl? Natigilan siya sa una, pagkatapos, agad niyang dinidilim ang kanyang ekspresyon. Sa susunod na segundo, lumingon si Felix kay Chang'er at sinabi, Madam, tama si Brother Daryl. Hindi natin ito papayagan ng ganoon lang. Sinabi mo na kilala mo si Brother Daryl. Ano ang relasyon mo sa kanya? Ako, kinagat ni Chang'er ang kanyang mga labi, iba ang naramdaman niya. Oh, anong relasyon niya kay Daryl? Magkaibigan. Hindi siya karapat-dapat doon. Gayunpaman, kung wala siyang sinabi, hindi siya papayagan ni Felix. Kinagat ulit ni Chang'er ang labi niya. Kung ito ay nasa ilalim ng normal na mga kalagayan, sino ang maglalakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganyan? Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang kanyang mga acupoints ay selyado. Hindi siya maaaring gumamit ng anumang panloob na enerhiya. Maingat na muli si Daryl. Tuwang-tuwa siya. Si Chang'er ay palaging mataas at makapangyarihan, hindi niya inaasahan na mahahanap ang kanyang sarili sa mga ganitong paghihirap sa isang araw. Inalis ni Daryl ang sigarilyo, tumayo, at tumawa. Lumingon siya kay Chang'er at sinabing, Okay, honey, nagbibiro lang ako sa'yo. Hindi na kailangang maging seryoso. Si Felix ay isa sa amin, kaya hindi mo kailangang maging reserve sa kanya. Pwede mong sabihin sa kanya ang relasyon natin, huwag kang mahiya. Wow! Ang lahat ng mga kalalakihan doon ay labis na naiinggit sa kanya. Gaano kadalas ang swerte ni Daryl na magkaroon ng tulad ng isang engkanto na tulad ng kanyang asawa?
Ngumiti din si Felix. Lumingon siya kay Chang-er, at sinabi ng magalang, "Oh, ikaw ang aking hipag. Pasensya na sa pagkakamali. Patawarin mo ako." Sush! Namula si Chang-er, hindi niya pinansin si Felix habang siya ay nanginginig ng marahas. Pagkatapos, sumulyap siya kay Daryl. Galit na galit siya, kaya binato niya ang kanyang mga paa. "Itikom mo, yang bobo mong bibig. Tumigil ka sa katarantaduhan mo. Asawa mo ko." Gaano siya katapang? Masyado siyang matapang na samantalahin ang sitwasyon. Malumanay na huminga si Daryl. Pagkatapos, binigyan niya si Felix ng isang hitsura na puno ng subtext. Si Chang-er ay isang mapagmataas na babae, ngunit natakot siya ng lubusan. Matagal nang nasa loob ng industriya ng negosyo si Felix, kaya mahusay siya sa pagbabasa ng mga pahiwatig. Paano niya hindi malalaman ang hangarin ni Daryl? Agad na naging malamig ang ekspresyon niya nang tumingin siya kay Chang-er. Sinabi niya, "Ano? Hindi kita sister-in-law. Sa kasong iyon, dapat naming ilayo ka para sa interogasyon. Kailangan naming makita kung ikaw ay isang espiya mula sa iba pang mga kasino." "Oo." Agad siyang pinalibutan ng kanyang mga bodyguard. Natakot si Chang-er ng bahagya hanggang sa kamatayan. Agad siyang nagtago sa likuran ni Daryl at mahinang sinabi, "Daryl, tulungan mo ako." Ginambala siya ni Daryl bago niya matapos ang kanyang pangungusap. "Sinabi mo na wala kang kaugnayan sa akin, kaya paano kita tutulungan?" Ngumiti si Daryl habang nakatingin siya kay Chang-er. Ang kanyang mga mata ay puno ng kamalian. Si Boss Blakely ay hindi isang tao na dapat mong biruin. Dagdag pa, palagi siyang bastos. Kung nalaman niya na ikaw ang Moon Palace Fairy na si Chang-er, siguradong gugustuhin kanyang kuhain. Nabanggit ko lang na ikaw ang aking asawa, upang tulungan ka dahil alam kong siya ay isang matapat na tao. Kung alam niya na ikaw ang aking asawa, kung gayon hindi siya maglalakas loob na kumilos sa kanyang mga kabastusan. Gayunpaman, napakasama na hindi mo pinahahalagahan ang aking kabaitan, at sinabi mo na sinasamantala kita. Bumuntong hininga si Daryl. "Fine, aaminin ko yon." Hinawakan ni Chang-er ang kanyang mga kamay ng mahigpit hanggang sa magswak ang kanyang mga palad. Lumingon si Chang-er kay Felix at sinabing, "Asawa ako ni Daryl. Nagbibiro lang ako sa kanya ngayon." Nang sinabi niya yon, ang mukha ni Chang-er ay sobrang pula. Kailangan niyang itapon ang lahat ng kanyang kaakuhan at dangal. Tumawa si Felix at tumango. "Oh, biro lang ito." "Oo naman, huwag kang mag-alala, sister-in-law. Hindi mo kailangang kabahan." Nang tinawag ni Felix ang kanyang hipag, galit na pinadyak ni Chang-er ang kanyang mga paa. Hinatak niya ang braso ni Daryl at mahinang sinabi, "Daryl, alis na tayo." Siya si Lady Chang-er, ngunit napilitan siyang aminin na mayroon siyang relasyon kay Daryl. Ito ay lubos na nakakahiya. Gusto niya nang umalis bago pa malaman ng mga tao ang kanyang tunay na pagkatao. "HMM." Sumagot si Daryl ng isang tugon bago niya sinabi, "Pero, ano ang tinawag mo sa akin ngayon?" Dinukot ni Daryl ang kanyang mga tenga ng malakas habang siya ay nakangiti at tumingin kay Chang-er. Nanginig si Chang-er nang mapagtanto niya ang mga panunuya sa ngiti ni Daryl. Paano niya hindi malalaman ang ibig niyang sabihin? "Asawa," mahina ang sinabi ni Chang-er habang kinakagat niya ang kanyang mga labi. Ang kanyang mukha ay labis na namula, nakita niya si Daryl bilang isang walang kahihiyang magsasaka lamang. Wala siyang paggalang sa kanya, kinamuhian niya pa nga ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kailangan niyang itapon ang kanyang dignidad at tawagan siyang asawa. Ang asawa ay tunog na formal. "Dahil nasa Miss Loren kami, dapat nating sundin ang kanilang kultura, tawagan mo akong hubby," sabi ni Daryl habang siya ay nakangiti. "Ikaw." Nainis si Chang-er. Tiningnan niya si Daryl, napahiya siya, at galit na galit sa parehong oras hanggang sa siya ay hindi na nagsasalita. Labis na matapang si Daryl. Tinawag niya siyang asawa, at gayunpaman ay gusto niya pa ring tawagan siyang hubby. Nais ni Chang-er na patayin si Daryl o lumingon at iwanan siya doon. Gayunpaman, nang makita niya si Felix at ang kanyang mga tauhan, kinagat ni Chang-er ang kanyang mga labi at tumigil. Pagkalipas ng ilang segundo, huminahon si Chang-er. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at marahang tinawag si Daryl. "Hubby." Maingat na tumawa si Daryl.
Ang salita ay tunog ng banayad at parang magnetic, kinilig si Daryl. Hindi niya pinangarap na makukuha niya si Chang'er na tawagan siyang hubby, gayunpaman, nangyari ito. Nakapagtataka. Brother Daryl. Lumakad si Felix sa kanya, ngumiti at sinabi, hindi kita nakita sa loob ng maraming taon, hayaan mong ayusin ko ang isang lugar para sa iyo para makaligo at magpahinga mamayang gabi. Si Felix ay taos-pusong sinabi iyon. Ngumiti si Daryl nang umiling-iling siya. Okay lang. May emergency pa akong pupuntahan. Magtrabaho ka na. Sa susunod na lang tayo mag-usap kapag nagkaroon pa ng isang pagkakataon. Walang nagawa si Felix, ngunit ngumiti siya at tumango. Pagkatapos, inutusan niya si Nicholas. Dalian mo, maghanda ng kotse. Hindi mahalaga kung saan nais ni Brother Daryl na pumunta, dadalhin mo siya doon ng buo. Nagpaalam si Felix kay Daryl at umalis. Ngumiti si Daryl at umiling-iling. Si Felix ay palaging nalang matulungin sa lahat. Pagkatapos, inilabas ni Daryl si Chang'er sa kwarto sa ilalim ng proteksyon ni Nicholas. Nang pumasok sila sa VIP hall sa labas ng kwarto na yon, nakita nila ang libu-libong mga nagsusugal. Pagkatapos ay napansin ni Daryl ang dalawang pamilyar na mga numero na malayo. Dalawa silang sexy ladies. Ang isa sa kanila ay nasa isang mahabang lilang damit, at ang kanyang figura ay mukhang napaka-sexy. Siya ay napakaganda, ngunit mayroon siyang masungit at mayabang na aura. Hindi siya sumugal, umupo siya sa gilid at pinagmasdan ang mesa. Ang ibang babae ay nasa isang puting katangan at isang pares ng maong. Mukha hindi siya sweet at matapat. Ang mga tao sa paligid nila ay sumigaw at nagpalakpakan habang inilalagay nila ang kanilang mga taya. Ito ay ang mga kapatid na Box, sina Ashley at Tiffany Box. Si Daryl ay kumala sa kanyang sarili. Ngumiti siya, nakaramdam siya ng sobrang emosyonal sa kanyang puso. Anong pagkakataon ito? Hindi niya inaasahan na makita ang magkapatid na Box doon. Naalala pa rin ni Daryl kung paano siya naging bodyguard nila ilang taon na ang nakalilipas upang mailigtas ang Little Fairy. Sa oras na yon, nakilala niya rin sila sa isang kasino. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ulit sila sa isang kasino. Masyadong nakakagulat ang tadhanang ito. Habang pinag-isipan niya yon, malapit nang kunin ni Daryl si Chang'er at paalis na sa kasino. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan nilang gawin sa sandaling iyon ay ang bumalik at hanapin si Lily, Zurong, at iba pa. Paano siya magkakaroon ng oras upang makibalita sa mga kapatid na Box? Bukod dito, kinuha niya ang kanilang Dragon Essence. Paano siya magkakaroon ng dangal upang makita silang muli? Sa sandaling yon, abala si Tiffany sa kanyang mga card, kaya hindi niya napansin si Daryl. Gayunpaman, si Ashley, na nakaupo roon, ay nakatingin ang mga mata sa lalaki. Daryl Darby. Tumigil ka! Ilang hakbang lang ang lakad niya bago siya nakarinig ng isang sigaw mula sa likuran niya. Huminto si Daryl sa kanyang paglalakad at lumingon. Napansin niyang nagmamadali si Ashley sa kanya sa mataas na takong gusto niyang habulin ito. Ang kanyang napakagandang mukha ay mukhang sobrang lamig. Wow! Ang kaguluhan ay naakit ang maraming tao. Lahat sila ay tumingin sa kanila upang mapanood ang eksena na nangyari. Pagkatapos, nakita rin ni Tiffany si Daryl. Umiwas siya bago siya agad tumungo papunta sa kanya. Pinagalitan niya ito. Magaling yon, Daryl. Anong karapatan mong bumalik sa One High City? Galit na galit si Tiffany, ngunit kakit-akit at kaibig-ibig pa rin siya. Natuwa si Daryl. Ngumiti siya at tumingin kay Tiffany. Nako, nako, nako. Ang magkapatid na Box. Matagal ko na kayong hindi nakita, ngunit bakit parang ayaw niyong makita ako? Bakit hindi ako maglalakas loob na pumunta rito? Tigilan mo yung ginagawa mo. Nagalit si Tiffany, hindi siya nag-abala sa mga kasiyahan. Ibalik mo ang Dragon Essence ng aming pamilya. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay hindi mapag-aalinlangan. Wala! Ang ilang mga bodyguard sa itim na suit ay agad na lumitaw. Malupit silang sumulyap kay Daryl. Para bang susuntukin nila ito kahit anong oras. Oh! Hindi nagpanik si Daryl nang maramdaman niya ang kanilang kapangyarihan, sa halip, siya ay tumawa ng maingat.
Mukhang ang pamilya ng Box ay nag-hire ng mga bagong bodyguard para sa magkapatid pagkatapos ng kanyang pag-alis. Hindi sila tumigil sa isang tao lamang, ngunit mayroon lamang silang average na kapangyarihan. Madali na matatapos ni Daryl ang mga ito sa isang tira lang. Gayunpaman, hindi gagawin yon ni Daryl. Ito ay teritoryo ni Felix pagkatapos ng lahat. Mabilis na sumulong si Nicholas at ngumiti kay Tiffany. Sinabi niya, mangyaring huminahon, Miss Box. Pag-usapan natin ito ng maayos, di ba? Ito ang personal na panauhin ni Boss Blakely. Hinihiling ko sa iyo na huwag gumawa ng anumang gulo. Ngumiti si Nicholas nang sinabi niya yon, ngunit tinukoy ang kanyang tono. Nasaktan na niya si Brother Daryl, hindi niya maiwasang mangyari muli ang parehong problema. Sumimangot si Tiffany. Si Felix Blakely ay naging isang maimpluwensyang tao sa One High City sa nagdaang mga taon. Mayroon siyang kayamanan at kapangyarihan. Kahit na ang pamilyang Box ay hindi maglalakas loob na saktan siya. Sinulyapan ni Tiffany si Nicholas. Wala akong pakialam kung anong relasyon niya sa iyong boss. Dapat ko siyang isama sa akin ngayon. Ang Dragon Essence ay ang kanilang pamana sa pamilya. Kahit na anong mangyari, kailangan nilang ibalik ito. Nabalisa si Nicholas. Malapit na niyang buksan ang kanyang bibig nang pigilan siya ni Daryl. Ayos lang. Kaya kong i-handle ito, malambot na sinabi ni Daryl kay Nicholas. May tiwala na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, ngumiti si Daryl kay Tiffany at sinabi, Miss Tiffany, ano ang masasabi ko? Ang Dragon Essence ay wala sa akin. Kahit na ibabalik mo ako sa iyong pamilya, hindi mo ito makuha. Mayroon akong emergency, at kailangan kong dumalo dito. Bakit hindi mo ako pinahihintulutan na umalis, at kapag may oras ako, bibisitahin kita? Ano ang sasabihin mo? Ang mukha ni Daryl ay taos-puso nang sinabi niya yon, ngunit ang kanyang mga mata ay paligoy-ligoy. Hindi niya tinignan si Tiffany. Ginamit ni Daryl ang Dragon Essence sa Little Fairy. Hindi. Si Ashley, na tumahimik, ay sumigaw. Sinabi niya, Daryl, kailangan mong sumama sa amin, upang makita ang aming pamilya ngayon, at ibalik sa amin ang Dragon Essence. Hindi lamang malakas si Daryl, ngunit siya rin ay isang tuso na tao. Ito ay isang pagkakataon na sila, ay nagkakulong sa bawat isa sa araw na iyon, hindi nila ito pinahihintulutan ng madali. Medyo panahunan ang kapaligiran. Nasimangot si Chang'er, lihim siyang kinakabahan. Bakit patuloy na lumilitaw ang mga problema? Inayos na lang namin ang isang issue sa kwarto ngayon, at isa pa ang lilitaw, si Daryl ay tulad ng isang spoilsport. Ang pagsunod sa kanya ay magdadala lamang sa akin ng masamang kapalaran. Tulad ng naisip niya tungkol doon, hindi makakatulong si Chang'er, ngunit sumulyap kay Daryl ng labis. Kung gayon, ano ang gusto mo? Tumingin si Daryl kay Ashley. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Miss Ashley, hindi ko makukuha ang Dragon Essence sa ngayon. Walang saysay na pigilan mo ako. Kapag libre ako, bibisitahin kita. Ano sa tingin mo? Dalawang pagpipilian mo. Blanko ang mukha ni Ashley. Malamig niyang sinabi, alinman, ibigay mo sa amin ang Dragon Essence, o sundan kami pabalik sa aming pamilya. Walang pangatlong pagpipilian. FCK. Naiinis si Daryl. Tumingin siya kay Ashley na nakataas ang kilay. Sinabi niya, ano ang mangyayari kung susundin kita? Hindi mo pa rin makukuha ang Dragon Essence. Bakit ka ba nababalisa na ibalik ito sa pamilyang Box? Nais mo akong maging isang live-in son-in-law. Nawala ng pasensya si Daryl. Bakit ang mga kapatid na Box ay matigas ang ulo? Ikaw. Namula si Ashley habang sinulyapan niya si Daryl. Binuksan niya ang kanyang mga labi, ngunit wala siyang nasabi. Hindi niya inaasahan na ang sektor ng Master ng Elysium Gate, ang bayani mula sa World Universe, ay magiging napakamagaspang at makinis sa kanyang mga salita. Wow! Ang karamihan ng tao sa kasino ay sumabog sa isang kaguluhan. Tiningnan nila si Daryl na may malaking paggalang. Ang galing niya! Hindi nakakagulat na sikat siya sa Nine Mainland. Gaano katindi ang pakikipag-usap niya sa mga kapatid na Box na ganyan? Daryl! Si Tiffany ay sumigaw, tumigil sa pagbibiro. Inilahad na ng aking kapatid ang kanyang mga kondisyon.
Kung hindi ka nakikipagtulungan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Sinenyasa ni Tiffany ang kanyang mga bodyguard sa gamit ang kanyang mga mata, at agad nilang pinalibutan si Daryl. Ang lalaki ay tumawa ng mahinahon. Hindi naman gulat si Daryl. Ngumiti siya at sinabing, gusto mong lumaban? Tiwala ka ba na maaari kang manalo? Namula si Tiffany, siya ay walang sinasabi. Kahit na siya ay mag-isa lang, napakalakas ni Daryl. Ang mga bodyguard na iyon ay maaaring hindi man lang hawakan siya. Huminahon si Ashley at sumulyap kay Daryl ng malamig. Alam ko na malakas ka. Napakagaling, maaari mong gamitin ang lahat ng iyong lakas sa paglaban, at maaari kaming mawalan ng labis. Ngunit, kapag umalis ka, ikakalat ko ang salita tungkol sa iyong pagkatao. Pagkatapos, nagkunwari si Ashley na hindi marunong habang patuloy niyang sinasabi, ang pamilya ng Box ay hindi sikat sa Nain Mainland, at maaari kaming magdusa ng ilang kahihiyan. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Ikaw ang sektor ng Elysium Gate, bayani ng World Universe. Kung alam ng iba na niloko mo ang aming pamilya, ninakaw ang aming Dragon Essence, at walang plano na ibalik ito, gayunpaman sinaktan mo pa rin ang aming mga kalalakihan. Paano kanila titingnan yan? Natigilan si Daryl. Tiningnan niya si Ashley sa isang madilim na tingin, hindi siya nagsasalita. Si Ashley ay matalino na gumamit ng opinyon ng publiko upang mapilit siya. Iyon ay dahil tama siya. Naglaro si Daryl ng maruming trick upang manakaw ang Dragon Essence. Kung lalabanan niya sila, hindi niya maipapaliwanag ang kanyang sarili. Hinawakan ni Daryl ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung tawawa siya o iyak, nakaramdam siya ng pagkalungkot. Mga babae. Hindi na ito makukuha ni Chang'er. Naglakad siya pasulong, tumingin sa magkapatid na Box, at sinabi mo na kinuha ni Daryl ang Dragon Essence ng iyong pamilya. Nagkatinginan sina Ashley at Tiffany, pagkatapos ay tumango sila. Patuloy na sinabi ni Chang'er, bakit hindi mo kami pabayaan ngayon? Pagkatapos, kapag libre si Daryl, pipilitin ko siyang bisitahin ka, at ibabalik niya ang Dragon Essence. Mas okay ba yon? Pagkatapos, sinabi ni Chang'er, kung hindi ka naniniwala sa kanya, maaari akong maging saksi mo. Siya ang Moon Palace Fairy, kaya alam niya ang tungkol sa Dragon Essence, at ang paggamit nito. Gayunpaman, maaaring makita ito ng ibang mga tao bilang isang mahalagang bagay, ngunit nakita niya ito bilang isang bagay na napaka-ordinaryo. Pagkatapos ng lahat, ang Underground Treasure Chamber ng North Moana ay maraming mahalagang kayamanan, ang bawat isa sa kanila ay bihira lang. Nabigla ang dalawang magkapatid na babae. Ang kanilang mga napakarilag na mukha ay nakarehistro ng ilang mga pahiwatig ng kaguluhan. Tumawa si Tiffany. Kawili-wili. Ikaw bilang isang saksi. Bakit mo ako pagkakatiwalaan? Pagkatapos, tumango si Ashley at sinabi, hindi ka namin kilala. Bakit dapat ka naming pakinggan? Sino ka? Sush! Lahat ng mga mata ay nakay Chang'er. Lahat sila ay napahiya sa kanyang kagandahan, ngunit labis silang mausisa. Sobrang gandang babae. Gayunpaman, sino siya? Ano ang kaugnayan niya kay Daryl? Bakit niya siya tinulungan? Ako. Ngumiti si Chang'er. Hindi siya nag-abala tungkol sa karamihan. Tumingin siya kay Ashley at malumanay na sinabi, ako si Chang'er, ang Moon Palace Fairy. Sigurado ako na walang problema sa akin bilang saksi. Blanko ang mukha niya nang sabihin niya iyon, kahit na ang kanyang mga mata ay napuno ng pagmamalaki. Hindi nais ni Chang'er na makagambala sa mga gawain ni Daryl, ngunit siya ay nasa isang hindi pamilyar na kapaligiran at walang alam tungkol dito. Kaya, maaari lamang siyang umasa kay Daryl. Mas mahalaga, sabik na bumalik si Chang'er sa kontinente ng North Moana upang malinis ang kanyang pangalan. Kaya, kailangan niyang tulungan si Daryl. Kung si Daryl ay natigil doon, kung gayon siya ay mas stuck din sa kanya. Ano? Ang buong kasino ay sumabog sa isang kaguluhan. Chang'er? Narinig ko ba siya ng tama? Siya ang Moon Palace Fairy. Kung siya ay isang engkanto, bakit kasama niya si Daryl Darbay? Dapat itong maging isang biro. Napag-usapan ng karamihan ang kanilang sarili. Laking gulat nila. Maging ang magkapatid na Box ay tumingin sa bawat isa sa kawalan ng paniniwala.
Pagkatapos ng lahat, si Chang-er ay isang maalamat na kagandahan, hindi siya isang taong lalabas ng random sa mundo. Paano siya maaaring doon? Mas mahalaga, bakit kasama niya si Daryl? Napabuntong hininga si Chang-er nang mapansin niya na hindi nila siya pinaniwalaan. Iginuhit niya ang kanyang Star at Moon Sword at inikot ito. Kahit na wala siyang panloob na enerhiya, matikas pa rin siya at kaaya-aya. Ang tabak ay nanginginig na parang lumubog sa ilaw ng buwan. Ginawa nito ang hitsura ni Chang-er kahit na mas sexy. Gasp! Ang karamihan ng tao ay sumabog sa isa pang kaguluhan, malapit nang mag-pop ang kanilang mga mata. Ito ba ang Star at Moon Sword? Ayon sa alamat, ibinigay ni Howie iyon kay Chang-er bilang isang regalo upang maipahayag ang kanyang pag-ibig. Iyon ay kung paano si Chang-er ay naging Moon Palace Fairy. Kung iyon ang kaso, kung gayon siya ay tunay na si Lady Chang-er. Hindi nakakagulat na napakaganda niya. Tiningnan din siya ng magkapatid na Box, sila ay nahumaling. Nanginig sila. Walang katibayan si Chang-er nang sinabi niya iyon, kaya hindi naniniwala ang magkapatid na Box sa kanyang mga salita. Gayunpaman, paano nila maitatanong ang kanyang pagkakakilanlan nang iginuhit niya ang Star at Moon Sword? Lady Chang-er. Bumalik si Ashley sa kanyang katinuan. Kinagat niya ang kanyang mga labi, at malumanay na sinabi, dahil sinabi mo ito, natural, maniniwala kami sa iyo. Pagkatapos, tiningnan niya si Daryl nang walang pag-asa. Daryl, maswerte ka ngayon. Ngunit, kailangan mong tandaan ang sinabi mo. Kung hindi mo ibabalik sa amin ang Dragon Essence, hahanapin ka namin. Nakaramdam ng pagkabalisa si Tiffany. Binato niya ang kanyang mga paa, Ashley. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinamantala siya ni Ashley. Gagawin namin ito para kay Lady Chang-er. Labis na nag-aatubili si Ashley na palayain si Daryl. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang babaeng katabi niya ay ang sikat na Lady Chang-er. Siya ay bantog sa kanyang kagandahan sa libu-libong taon. Alam ng lahat sa Nine Mainland ang tungkol sa kanya. Kahit na ang Dragon Essence ay ang tagapagmana ng pamilya ng Box, hindi katumbas ng halaga na saktan si Lady Chang-er para doon. Nagpout si Tiffany at umatras sa gilid. Ouch! Lahat ay nakaramdam ng pagiging emosyonal. Hindi katakataka na siya ay si Lady Chang-er, siya ay kagalang-galang na mapapaginhawa niya ang isang panahunan na sitwasyon sa ilang mga salita lamang. Si Daryl ay tumawa, siya ay lubos na hinalinhan. Lumingon siya sa magkapatid na Box at sinabi, mga babae, kayo ay masyadong mapagbigay. Salamat, at makikita namin ang bawat isa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, sumakay si Daryl at tumungo sa ibaba. Galit ang magkapatid na babaeng Box nang makita nila ang kanyang mapagmataas na ekspresyon, subalit wala silang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, nandoon pa rin si Chang-er. Si Chang-er ay labis na hindi nagsasalita, ngunit mabilis siyang sumunod sa suit. Lumingon si Daryl kay Chang-er nang makarating sila sa ilalim ng hagdan at ngumiti sa kanya. Salamat sa iyong tulong. Kung hindi magiging madali ang paghawak sa dalawang magkapatid na iyon. Si Daryl ay tila hindi marunong nang sinabi niya iyon, ngunit labis siyang nagpapasalamat. Pagkatapos ng lahat, kung hindi makagambala si Chang-er sa sitwasyong iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya tungkol dito. Tumigil ka ng ngiti. Mahigpit ang mukha ni Chang-er. Sumagot siya ng bahagya, ito ay isang beses na bagay. Huwag asahan na tulungan kita sa susunod. Sinabi sa kanya ni Chang-er. Nawalan siya ng dangal nang tinawag niya si Daryl na hobby, gusto niyang patayin ito noon. Kung hindi dahil sa kanyang pagpilit na umalis, hindi na niya ito tinulungan. Kinamot ni Daryl ang kanyang ulo at seryosong tumingin kay Chang-er. Ano ang tinawag mo sa akin ngayon? Sinadya ng kanyang mga mata si Nicholas sa likuran niya. Umiwas si Chang-er. Siya ay isang matalinong babae. Paano niya hindi malalaman ang ibig sabihin ni Daryl? Hubby. Binikit ni Chang-er ang kanyang mga labi habang namula siya. Nag-atubili siyang tawagan siya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Nasa teritoryo pa sila ni Felix. Mahihirapan kung hihilingin ulit ni Daryl si Felix. Si Daryl ay kumala sa kanyang sarili. Tuwang-tuwa si Daryl nang tinawag niya iyon. Pinangunahan niya si Chang-er sa ibaba.
Ang kanilang mga tinig ay hindi malakas, ngunit maaaring marinig nina Ashley at Tiffany ang kanilang pag-uusap. Ano? Sa sandaling yon, nanginginig sina Tiffany at Ashley habang nakatingin sila sa isa't isa sa pagkabigla. Sila ay ganap na naguluhan. Kinausap ba ni Chang'er si Daryl bilang kanyang hobby? Siya ang Moon Palace Fairy, paano siya naging babae ni Daryl? Hindi katakataka na tinulungan ni Chang'er si Daryl. Nanginig ang magkapatid na Box, sila ay lubos na naguluhan. Samantala, sa Westrington Palace, si Donoghu Dixon ay nakasuot ng isang dragon na damit habang siya ay nakaupo sa marilag at matikas na silid ng kama. Naupo siya doon sa pagpapahinga habang nasiyahan siya sa kanyang alak. Ang ilang mga maid sa palasyo ay kasama niya, maingat silang naglingkod sa kanya. Agad na lumipat si Donoghu sa palasyo matapos niyang patayin ang nakaraang Emperor Westrington. Kahit na hindi pa niya opisyal na umakyat sa trono, nais niyang maranasan ang kanyang mga araw bilang isang emperor. Kamahalan. Sa sandaling iyon, isang tagapagsilbi ang lumakad sa silid at magalang na sinabi, ang iyong kamahalan, may naghahanap sa iyo sa labas ng palasyo. Ang kanyang pangalan ay Florian Darby, at siya ay mula sa New World. Sinasabi niya na kaibigan mo siya. Florian Darby. Ibinagsak ni Donoghu ang kanyang baso ng alak. Hindi niya maipikit ang kanyang mga mata. Hindi ba maayos ang trabaho niya bilang isang opisyal sa New World? Bakit siya nandito? Itinaas ni Donoghu ang kanyang mga kamay. Papasukin siya. Opo. Tumugon kaagad ang tagapagsilbi bago siya umalis ng mabilis. Hindi nagtagal, nagdala ang tagapagsilbi ng 2 tao, na mukhang pagod mula sa kanilang paglalakbay, sa silid. Ito ay sina Florian at Yumi. Kamahalan. Nang nasa harap sila ni Donoghu, agad na hinila ni Florian si Yumi at lumuhod. Nagsalita siya ng may labis na magalang at magalang na tono. Ako, si Florian Darby, kasama ang aking asawa na si Yumi Griff, ay narito upang batiin ang iyong kamahalan. Mabuhay ka iyong kamahalan. Natuwa ang puso ni Florian. Sa wakas ay nakilala nila si Donoghu. Magagawa nilang magsimula ng isang bagong buhay mula noon. Tumawa ng malakas si Donoghu. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Master Darby, maaari kang bumangon. Tiningnan ng kanyang mga mata si Yumi. Natigilan si Donoghu at nagulat nang makita siya. Anong pagkakataon ito? Kaya, ang babaeng ito ay asawa ni Florian, tumawa siya sa kanyang sarili. Nang maglakbay si Donoghu sa dagat sa paligid ng Donghai City, natisod siya kay Yumi na tumatakbo. Galit siya nang malaman niya na siya ay mula sa pamilyang Darby at siya ay kapatid na babae ni Daryl, dinungisan pa niya siya sa kadahilanang iyon. Pagkatapos, dinala niya siya hanggang sa makuha niya ang SKY Breaking Axe. Ito ay isang bangungot para kay Yumi, ngunit ito ay isang bagay na madalas na naalala ni Donoghu. Ouch! Hindi komportable si Yumi nang maramdaman niya ang tingin ni Donoghu sa kanya. Gusto niyang lumingon at umalis. Gayunpaman, naramdaman niya ang kadakilaan ng silid tulugan at ang matinding aura mula sa katawan ni Donoghu. Alam niya na maaari lamang niyang ibaba ang kanyang ulo at tahimik na dumaan sa tahimik na yon. Master Darby. Ngumiti si Donoghu at tumingin kay Florian. Ikaw ang bantog na opisyal ni Lord Kenny. Hindi ka ba magaling para sa kanya? Bakit ka napunta rito? Si Donoghu ay matalino at magaling. Nang makita niya ang estado ng kanilang pagbibihis, alam niya na wala sila doon sa mga opisyal na usapin sa korte. Say! Ngumiti si Florian bago niya ikinuwento ang kanyang kwento. Nang magawa niya iyon, taimtim na sinabi niya, wala akong pupuntahan, kamahalan, kaya't maaari lamang akong pumunta rito. Lubos akong nagpapasalamat at tapat sa iyo, iyong kamahalan, kung sumasang-ayon ka na dalhin kami sa ilalim ng iyong proteksyon. Oo naman, maganda yon. Tumango si Donoghu. Pagkatapos, tumawa siya at sinabi, Master Darby, ikaw ay isang mahusay na talento, paanong hindi kita magugustuhan? Pagkatapos, ibinigay ni Donoghu ang kanyang mga utos sa isang batingal. Maghanda ng isang lugar para kay Master Darby. Magbibigay ako ng isang pamagat sa kanya sa araw ng aking pag-aaliw. Salamat, iyong kamahalan. Si Florian ay galak at agad na sumuko upang magpasalamat. Kalmado si Yumi, ngunit nakaramdam siya ng magkasalungat. Oh, tama.
Biglang naisip ni Donoghu ang isang bagay. Ang kanyang mga mata ay nakarating kay Yumi. Tumawa siya at sinabi, narinig ko na ang iyong asawa ay naging kapaki-pakinabang sa iyo, Master Darby. May problema ako, at nagtataka ako kung ang iyong asawa ay handang tulungan ako. Sush! Nanginig si Yumi. Nakaramdam siya ng kinakabahan. Ano ang gusto ni Donoghu sa oras na ito? Hindi alam ni Florian ang tungkol sa sama ng loob sa pagitan ng kanyang asawa at Donoghu. Hindi man niya kailangang mag-isip bago niya sinabi, oo naman. Bakit hindi? Mangyaring sabihin sa amin iyong kamahalan. Ito ay hindi masyadong malaki. Ngumiti si Donoghu at sinabi, sigurado ako na alam mo na nakuha ko si Susan, ang ina ni Daryl. Binigyan ko siya ng pagkakataon upang matulungan akong maakit si Daryl dito. Gayunpaman, siya ay hindi naging uncooperative. Pagkatapos, tiningnan ni Donoghu si Yumi at sinabi, nais kong manatili si Yumi sa palasyo upang tulungan akong mahikayat siya. Tama ba yon? Ako. Kinagat ni Yumi ang kanyang mga labi. Gusto niyang tanggihan ito, ngunit siya ay nagambala ni Florian. Walang problema. Sinampal ni Florian ang kanyang dibdib. Kamahalan, huwag kang mag-alala. Mangyaring iwanan ito sa aking asawa. Hindi kanya bibigin. Tiwala si Florian. Matalino ang asawa niya, tiyak na mahawakan niya iyon. Gayunpaman, hindi napagtanto ni Florian na si Yumi ay nanginginig sa galit. Matingkad siya. Bakit siya nagpakasal sa isang talo? Sinabi lamang ni Donoghu na bilang isang dahilan para manatili siya sa palasyo upang samantalahin siya. Hindi matanggihan ni Yumi si Donoghu dahil ang lalaki ay ang emperor. Ang kanyang pagtanggi ay nangangahulugang nais niyang salungatin ang kanyang mga utos, siya ay mapupugutan ng ulo. Pagkatapos, nagpalitan sina Donoghu at Florian ng ilang higit pang mga kasiyahan. Pagkatapos nito, inutusan ni Donoghu ang bating upang palayasin si Florian. Si Yumi, sa kabilang banda, ay manatili sa palasyo. Inayos nila para sa kanya na manirahan sa isang maliit na tambalan kung saan nanatili rin si Susan. Sa sandaling yon, sa maliit na patio. Umupo si Susan sa kanyang silid. Kahit na hindi siya nakatali, ang kanyang mga acupoints ay selyado. May mga tanod sa compound, kaya hindi siya makatakas. Napabuntong hininga si Susan habang pinapanood niya ang kalangitan sa gabi. Namatay ang kanyang asawa at nakulong siya doon ni Donoghu. Hindi ba niya maiiwasan ang trahedya na kapalaran? Thud. 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 Bigla, narinig niya ang ilang mga yapak sa labas ng kanyang silid. Pagkatapos, isang maliit na figura ang pumasok sa kanyang silid. Ang ganda niya kasing bulaklak. Gayunpaman, mukhang nalulumbay siya. Ito ay si Yumi Griff. Ginawa siyang manatili sa palasyo, at siya ay nagulat. Natatakot siya na si Donoghu ay muling mag-defile sa kanya. Sa puntong iyon, si Yumi ay maaari lamang manalangin at umaasa para sa magandang mangyayari. Madam Susan. Nang makapasok siya sa silid, ngumiti si Yumi at dahan-dahang sinabi, paano ka naging? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinamantala siya ni Susan. Umalis ka! Ang napakarilag na mukha ni Susan ay parang malamig na yelo. Ayaw kitang makita o wala akong interes na makipag-usap sa iyo. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay hindi mapag-aalinlangan. Si Yumi ang dahilan ng mga tao sa World Universe na naninirang puri at sinisiraan si Daryl. Paanong hindi siya kilala ni Susan? Pagkatapos, lumingon si Susan at hindi pinansin si Yumi. Si Yumi ay labis na inis sa pagtanggi na yon. Siya ay walang iba kundi isang mababang bihag, paano siya magiging mapagmataas? Gayunpaman, hindi naglakas loob si Yumi na gumawa ng anupaman. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa Westrington at hindi ang kanyang sariling teritoryo. Matapos ang ilang mga awkward segundo, hindi nais ni Yumi na manatili doon. Tumalikod siya at pumunta sa susunod na silid upang magpahinga. Nang makapasok siya sa silid, nahiga si Yumi sa kama at nakatulog. Pagod na siya sa kanyang paglalakbay. Malas! Maya-maya, narinig ni Yumi ang pagbukas ng pinto. Gasp! Inisip ni Yumi na nandoon si Susan upang hanapin siya, agad siyang umupo. Nanginig siya nang makita niya kung sino ito, siya ay lubos na naguluhan.
Ito ay isang figura sa isang gintong dragon na damit, mukhang gwapo siya, ngunit ang kanyang mga mata ay may mga pahiwatig ng pagiging malisyoso. Ito ay si Donofrio. Ikaw. Natakot si Yumi sa kalahati ng kamatayan. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabi ng walang takot, ano ang gusto mo? Ikaw. Alam ni Yumi na si Donofrio ay pupunta doon upang hanapin siya, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging mabilis. Tumawa si Donofrio bago niya kinagat ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Sinabi niya, kumusta binibini, mahabang panahon kitang nakita. Hindi mo na ako nakikilala. Naaalala ko pa noong naglalakbay kami mula sa World Universe hanggang sa New World. Nagkaroon kami ng bawat isa para sa kumpanya. Ito ay tulad ng isang mahiwagang paglalakbay. Jab. Pagkatapos, biglang sinaktan siya ni Donofrio. Mabilis siya na parang kidlat nang siya ay tumagilid sa mga aku points ni Yumi. Halos hindi na gumanti si Yumi. Bigla siyang hindi kumikibo. Ikaw o hinawakan ni Yumi ang kanyang mga ngipin. Si Donofrio ay isang emperor, hindi niya inaasahan na maglaro pa rin siya ng marumi. Binibini. Kahit na lumipas ang maraming taon, naiisip ko pa rin ang iyong lambing kapag gabi. Gayon din, hindi ko mahahanap ang SKY Breaking Axe nang wala ang iyong tulong, at wala ako rito ngayon. Naglakad si Donofrio at dinala si Yumi sa kama. Hinahangaan niya ang kanyang kagandahan sa malapit. Ang kanyang mga mata ay parang isang hayop na nasamsam kay Yumi. Sobrang ganda mo. Hindi niya inaasahan na magiging sexy pa rin si Yumi pagkatapos ng maraming taon. Sa sandaling iyon, si Yumi ay nasa isang maikling palda na ipinakita ang kanyang sexy figure. Pakawalan mo ako, halos lumuluha si Yumi. Patuloy siyang sumigaw. Hayaan kitang umalis. Ang iyong asawa ay defected mula sa New World sa akin. Kung pakakawalan kita, saan ka pupunta? Bukod dito, ang iyong asawa ay ang sumang-ayon sa iyo na manatili sa palasyo. Sabihin mo sa akin, hindi ba ito ang aming kapalaran? Tumawa si Donofrio ng malakas. Hindi siya masabi na nasasabi. Pagkatapos, hinalikan ni Donofrio ang pulang labi ni Yumi. Umalis ka na. Si Yumi ay sumigaw ng malakas, ngunit ang kanyang mga aku points ay selyado, kaya hindi siya makagalaw. Sa sandaling iyon, gusto talaga ni Yumi na mamatay. 10 taon na ang nakalilipas, hindi siya nasisiyahan na mahulog sa mga kamay ni Donofrio at tumanggap ng walang katapusang kahihiyan. Mabilis na lumipas ng 10 taon, at ang kanyang natalo na asawa ay hindi sinasadya na naihatid siya kay Donofrio. Maaari ba itong maging kapalaran niya, at si Donofrio ang kanyang kryptonite? Sa sandaling iyon, sa silid sa tabi ng pintuan. Nasa kama si Susan, ngunit isang ingay ang nagising sa kanya. Sush! Namula siya nang marinig niya ang mga nakakahiyang tunog. Kasabay nito, labis siyang nabigla. Si Donofrio ay isang hayop, paano niya magagawa iyon sa asawa ni Florian? Galit siya at napahiya, ngunit bigla siyang may ideya. Parang tunog si Yumi ay pinilit doon. Kung yun ang kaso, dapat na kinamumuhian ni Yumi si Donofrio. Marahil ay maaaring magamit niya ito upang makahanap ng isang paraan upang makatakas. Samantala, sa Emi sect sa World Universe. Ang Mount Emi ay lubos na buhay, pinalamutsyan ito ng mga ilaw at nagkaroon ng maligayang kapaligiran. Inayos ni Megan ang isang moon-gazing banquet at inanyayahan ang lahat ng mga sekta sa mundo ng magsasaka na dumalo dito. Siya ang Alliance Master, kaya hindi siya tinanggihan ng ibang mga sekta. Nandoon sila upang lumahok sa piging. Halos lahat ng mga makapangyarihang magsasaka at sect masters ay nasa pangunahing bulwagan, nagpalitan sila ng mga kasiyahan sa bawat isa. Ito ay lubos na buhay. Si Megan ay nagsuot ng isang mahabang itim na damit na ipinakita ang kanyang masikip na figura habang nakaupo siya sa trono sa pangunahing bulwagan. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang napakaganda. Ang kanyang katawan ay nagpakawala ng isang malakas na aura, kaya walang nangahas na igalang siya. Si Fanny at ilang iba pang mga piling tao ay nakatayo sa tabi ni Megan. Nakangiti sila. Tuwang-tuwa si Fanny noong araw na yon. Kahit na ang Emi sect ay nasa World Universe sa loob ng ilang libong taon at sila ay isang sikat na orthodox na sekta, ang kanilang maimpluwensyang kapangyarihan ay hindi kailanman maaaring makipagkumpetensya sa Wudang at Shaolin. Gayunpaman, nang si Megan ay naging sect master, ang reputasyon ng Emi
ay labis na nagpalakas sa natitirang mga sekta sa loob lamang ng ilang maikling taon. Sila ay naging pinakamalakas na sekta sa world universe. Si Meghan din ang Alliance Master, kalahat ng iba pang mga sekta ay tumitingin sa MESEC bilang kanilang pinuno, si MESEC ay nasa tuktok nito. Si Fanny ay konfidente ni Meghan, kaya walang mangahas na igalang siya. Paano siya hindi magiging masaya? Pagkatapos, ang lahat ng mga magsasaka ay nakaupo sa kanilang mga upuan. Patuloy nilang kinakausap si Meghan, bawat isa ay mas magalang at magalang kaysa sa iba pa. Bilang Alliance Master, si Meghan ay isang malakas na figura. Mas mahalaga, pinamamahalaang niya na makatakas mula sa kontinente ng North Moana. Sino pa ang may kapangyarihan na gawin yon? Dapat tandaan ng isa na ang North Moana ay ang pinakamalakas na kontinente sa iba pang mga pangunahing lupain. Nagkaroon din sila ng mahigpit na seguridad. Gayunpaman, si Ambrose, na nasa VIP seat, ay walang malasakit sa lahat ng iyon. Uminom siya mag-isa. Wala siyang interes sa buwan ng gazing banquet, gusto niya lang na matapos ito. Sinabi sa kanya ni Meghan na papayagan niya si Aurora Hansen kapag natapos na ang piging. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.